Okay, good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ito yung worship na naman tayo ulit sa Zoom app. Sa 27 worship din ulit tayo sa Zoom app. Anyway, ang importante nakakasamba tayo sa Panginoon. Binibigyan niya tayo ng kalooban na makasamba kahit sa Zoom app. Nagsasama-sama tayo dito. Sa Sunday na, sa susunod na Sunday, sa 20, doon na tayo ulit sa garahe. Itong mensahe ng Diyos sa atin, submission to God. Submit lang tayo mga kapatid. Magpakumbaba tayo palagi kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. Submit. Para sa kapanahonan, itataas niya tayo. Basahin natin yan. 1 Peter 5:6. Kaya't kayo magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa kapanahonan. So sa oras na yon, itataas tayo ayon sa kanyang tinakdang araw. At kinukumpleto lang ng Ama ang bilang ng mga hentil na pinupuno ang kaustuhang bilang. Yun ang kapanahonan. Kapag naipaghanda na tayo ng Panginoong Jesus sa langit na atin titirhan, kukunin na niya tayo. Ang importante, submission to God mga kapatid. Ang pagpapasakop sa Diyos. Kasi kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, hindi lalaya sa mga masamang espiritu sa atin. James 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, dadapat magsisasalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo. So, submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So, pag tayo nagpasakop sa kamay ng Diyos, nagtitiwala tayong lubos sa kanyang kapangyarihan, nananampalataya tayong lubos na ang Espiritu Santo binigay sa atin, nananahan sa atin, gagawa ang Diyos sa atin. Magagabayan tayo ng Espiritu Santo na mapakilos niya yung kapangyarihan niya sa atin. Tapos sumalangsang tayo sa diablo. Labanan natin ang laman at tatakas siya. Kasi kailangan makipaglaban tayo sa laman Kasi itong laman na nandito ang lahat ng kasalanan Kahit hindi mo utusan ng laman, gagawa ng kasalanan yan Nasa katawan natin kasi ang lahat ng kasalanan, naninirahan ng kasalanan sa ating katawan. Kaya sabi ni Pablo, di ba, ano ito? Gusto kong gumawa ng mabuti, pero hindi mabuti na gagawa ko, kundi yung ayaw ko. Kung gusto ko sumunod at naliligayan ako sa kautusan ng Diyos, hindi ako ito, kundi ang kasalanang nananahan sa aking katawan. So doon na realize na discover ni Pablo na yung gumagawa sa atin kaya tayo nagkakasala ay dahil sa laman. Yung kasalanang nananahan sa laman. Kaya ang solusyon ng Diyos doon, papalitan na yung katawan na isang glorified body na hindi nagkakasalang katawan. Katawan ng Diyos, may eternal na buhay. Sinasabi din sa sa Psalm 103:17, 13-14 ng ganito. Tingnan natin kung tama. Psalm 103:13-14. Kung paano ang Ama ay naaawa sa kanyang mga anak, gayon na aawa ang Panginoon sa kanyang nagtatakot sa kanya, sa mga anak niyang natatakot sa kanya, sapagkat nalalaman niya ang ating anyo. Kanyang inalala na tayo alabok. So galing tayo sa alabok From the surface of the earth. Doon kumuha ng Diyos ng alabok Inihulma niya sa image niya. Tsaka niya tayo ginawa. Kaya inaalala niya na tayo galing sa alabok. Kung galing tayo sa alabok, napakahina ng laman. Ang lamang ito nanggaling sa alabok. Kaya ang laman babalik din sa alabok pag namatay. Kaya inaalala niya yun. Inuunawa niya tayo. Pero yung mga anghel, hindi niya pwedeng unawain yun Kasi spiritual body sila, antimano Wala silang physical entity. Spiritual yung body nila. At alam na nila ang lahat ng karunungan ng Diyos, kaalaman sa Diyos. Alam na nila, hindi nalingid sa kanila kasi kasama nila ang Diyos Hindi katulad natin, naaawa ang Diyos sa atin. Kaya wag naman nating
samantalahin yung dahil mahina kaya ka gagawa ng kasalanan. Makipagbaka tayo, makipaglaban tayo, pasakop tayo sa kalooban ng Diyos. At ang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, pag mayroong mga sitwasyon, gagawa ang Diyos ng sitwasyon sa buhay natin para malaman naman kung susunod ka sa Word of God. Pag sumunod ka sa Word of God, sa puso mo sundin ang Word of God, hindi makakakilos ang demonyo, hindi maghahari ang laman. Nagkaroon tayo ng ganong kaisipan, sabi sa 1 Peter 4:1. Yun ang kaisipan ng Panginoong Jesus. Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman. So nakipaglaban ng Panginoong Jesus sa laman, nasa katawan lupa siya, nagbata siya sa laman. Ay magsandata din naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So hindi niya pinahintulutan yung laman, gumawa ng kasalanan. Kinontrol niya ang laman, ang katawan niya. Controlling the self. So ganun din tayo, binigay yung spirito na yun, ng bunga ng spirito, self-control. Binigyan tayo ng self-control para makontrol natin ang laman. Nakipaglaban tayo sa laman. Magkaroon tayo ng ganung pag-iisip ni Kristo. Hindi ko mo galing sa alabok parang lisensya na mahina ako kaya ako nagawa ang kasalanan. Hindi, intentional yun. Hindi dapat intentional lang kasalanan. Katulad nung sinabi, kapag kayo nakainom ng lason, hindi kayo mamamatay. So yung iba, kung mo anak na ng Diyos, hindi daw mamamatay, nagpakagat sa ulupong, ay di patay. Hindi naman sinabi na pag nakainom ka, ibig sabihin merong premeditated na tao na painumin ka ng lason, hindi tatalab yun. Pero yung ikaw mismo magpapalason o papakagat sa ahas, sabay mamamatay ka nga Hindi pwede yun. Ibig sabihin talagang kung nakainom sila ng lason, hindi sila mamamatay. Katulad ni Pablo, hindi naman nagpakagat si Pablo sa ulupong nung may siprek kumukuha siya doon sa mga kahoy-kahoy na tuyo para gamitin pan sila. Natuklaw siya ng ulupong So sabi ng mga taong na doon, itong taong ito hindi namatay doon sa siprek pero tiyak patay ito dahil nakagat ng ulupong. Hinihintay na lang nila mabuhal si Pablo May ang tagal-tagal nakatayo pa Sabi nila, ang Diyos ay bumaba. Ang Diyos ay narito sa ating piling. Ginawa pa ang Diyos si Pablo kasi hindi nga namatay sa... Hindi naman kasi nagpakagat si Pablo sa ulupong. Nakagat siya o natuklaw siya ng ulupong na hindi niya alam. Kaya hindi tumalab yung lason. Do not tempt the Lord your God. Merong mga Kristiyanong kunungan, di ba napapanood natin sa TV. May ahas pa nga kasamang ulupong Dinidisplay pa bigla siyang tinuklaw Nakita ng member parang nanghihina na tinulungan. O after several hours, patay na. Hindi na nalagyan ng antivenom. Tinan mo yung mga taong yun na akala nila ganun-ganun lang ang Word of God. Pag walang Holy Spirit ang isang tao, hindi makakaunawa ng Word of God. Kasi ang dala-dala ng Espiritu Santo si Kristo Pinaliliwanag sa atin ng Espiritu Santo ang salita ng Diyos at ang kahulugan nito at binibigyan tayo ng pagnanasang ganapin ito. Siya ang nagbibigay ng pagnanasa at paggawa 1 Corinthians 15:10. Dadagpwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako'y ako nga. At ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin na hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal sa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. So nagpagal ng todo talaga si Pablo, ang sipag-sipag ni Pablo sa kabanalan. Talagang lahat ng kalooban ng Diyos sa kanya, talagang ginagawa niyang mabuti. Pero sabi niya, hindi ako ito, kundi yung biyayang sumasa akin. Ganun din tayo kapag nagagawa natin ang isang bagay na kalooban ng Diyos. Hindi tayo yun, Espiritu Santo yun. Kasi nagpasakop tayo sa Diyos Kaya nagagawa natin. We submit to God, kaya nagagawa natin ang kalooban niya. Sabi sa Luke 22:42. At sinabi niya, si Jesus Christ, Ama, kung
Kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong to. Gayon man, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Kasi pinakita kay Jesus Christ yung magaganap sa kanya. Pinakita sa kanya yun, nahuhulihin siya, gugulpihin siya, lalagyan ng koronang tinap, latiguhin ng 30. Nakita niya lahat yun. Pinakita na ng Ama sa kanya yung before. Papako siya sa krus, mamamatay siya doon. Kaya sabi niya, Ama, pwede ba? Ilayo mo sa akin to. Pero hindi yung kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, nag-submit si Jesus Christ sa will of God. Ganon din tayo. Meron mga mahihirap na bagay tayong dadaanan. Meron mga bagay na susubukan tayo ng Diyos. Submit to God. Kasi sa panahon na, itataas niya tayo. At makapalayas natin ng demonyo if we submit to God. Kung magpapasakop tayo sa makapangyarihang kamay ng Diyos, sumalansan tayo sa diablo at siya'y tatakas. Makakapamuhay tayo ng may kabanalan. At si Jesus Christ nakapamuhay ng may kabanalan dahil nagtiis siya sa lahat ng dinaanan niya. Hebrews 5:8. Bagamat siya anak, gayon may natuto ng pagtalima sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Kasi nasa katawan lupa nga siya Napakahirap nung nasa katawan lupa Tiniis niya yun. Tiniis niya yun lahat ng kahinaan ng katawan, ng laman, para magbata siya dito sa laman. Tiniis niya lahat yun, kaya hindi siya nagkasala. Kaya sabi ang anak ng Diyos, hindi nagagalaw ng masama Si Jesus Christ ang anak ng Diyos, hindi talaga siya magagalaw ng masama. Nalalaman natin, 1 John 5:18, na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Dadapot ang ipinanganak ng Diyos, nag-iingat sa kanyang sarili, hindi siya nagagalaw ng masama. So tatakas ang diablo if we submit to God. Kasi sa magsasubmit tayo sa kalooban ng Diyos na bago nila lang na tayo, hindi na tayo mabubuhay sa laman. So pag nag-submit tayo doon, mag-iingat tayo, magkakaroon tayo ng self-control. Makokontrol natin ang gawa ng laman, kaya hindi tayo magkakasala. Ang salita ng Diyos ilalagay natin sa ating buhay. Psalm 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So para malabanan ang kasalanan, hindi magwagi si Satanas sa atin na magkasala, ang salita ng Diyos ay ipamumuhay natin. We have to submit to God. Submission to God is in obedience to the will of God. Obedience to the word of God. Hindi tayo magkakasala laban sa iyo. Kasi ipinamumuhay natin, nilalagay natin sa pamumuhay natin ang word of God. In any situation, laging word of God ang nasa puso at isip natin. Ano ba ang word of God dito, Panginoon? Turo mo sa akin, hayaan mo magawa ko sa tulong mo. Kasi mapalad ang taong walang ibang inaasahan ng Diyos. Kung tayo lubos na nagtitiwala sa Diyos, lubos na sumasampalataya sa Diyos, makakagawa ng lubos ang Diyos sa atin, masusunod natin lahat ng kalooban ng Diyos, mababanal tayo. Kaya lang, talaga lang nating nasain. Baka nasain natin na malugod ang Diyos sa atin, gawin natin ang kalooban niya. Psalm 48. Kailangan loobin natin Psalm 48. Aking kinalugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. So, ang kaluguran natin, masunod natin ang salita ng Diyos. Ang kautusan niya ay nasa loob ng aking puso, ng ating buhay. Ang ating isip, damdamin at kalooban, ang buong pamumuhay natin. Sabi sa Philippians 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, upang maging ako ay dumating at kayo makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo matitibay sa iisang Espiritu, na kayo nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. So pagsisikapan natin lubos, magtitiis tayo na sundin natin ang Ebanghelyo, kasi ito ang kalooban ng Diyos. Yun ang submission to God
If we submit to God, saka panahon na, tataas niya tayo. Kung tayo magtitiis, kasama tayo ng Panginoong luluwalhatiin. Romans 8:17. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya, upang tayo lumuwalhati ng mga kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Napakatindi ng inihanda ng Diyos sa atin. Hindi pumasok sa puso ng tao, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tayo ang mga inihanda ng Diyos sa mga nagsisiibig sa Kanya. So yung umiibig sa Kanya, mga anak ng Diyos lang yun. Kasi ang mga anak ng Diyos lang ang may kapangyarihan makasunod sa kalooban ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, hindi ka makakasunod sa will of God, sa salita ng Diyos. Mga anak lang ng Diyos ang makakasunod sa salita ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Sa mga unbeliever, carnal yun eh. Hindi nila tatanggap, hindi sila pa sasakop sa salita ng Diyos. Carnal mind eh. Eh tayo nung araw, carnal mind din tayo eh. Makasanlibutan tayo, nahahawahan tayo ng sanlibutan. Naging worldly tayo. Hanggang sa lumaki tayo, tumanda na tayo. Namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Pero nung loobin na ng Diyos na makalaya na tayo, hindi na tayo alipin ng Diyos. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Sabi sa Romans 6:22, dapat ngayon mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, tayo mayroon ng bunga sa ikababanal at ang bakas nito'y buhay na walang hanggan. So ang buhay na walang hanggan ang tatamahin natin kapag magpapatuloy lang tayo magpapasakop sa Diyos. Kasi pinalaya na nga tayo sa kasalanan eh. Ipinako na yung makasalanan ng katawan kasama ni Kristo dun sa krus upang mamatay na yung datihang pagkatao at mabuhay sa bagong pagkatao. At ang mga anak ng Diyos, yun ang bagong pagkatao na hindi nagkakasala. So dun tayo mabubuhay palagi. Magtiis tayo, magsikap tayo na maging tunay na mga anak ng Diyos. Sabi ng Psalm 143:10 ng ganito, kailan matuto tayo eh. Kailan turuan tayo ng Espiritu Santo. Hindi tayo marunong eh. Hindi tayo pwede magmataas sa Diyos na marunong ka. Hindi ka marunong. Walang marunong sa atin. Kaya nga nadisgrasya si Lucifer eh. Dahil sa sobrang karunungan niya eh. Sinunod na lang niya yung sarili niya. Hindi siya nagpasakop sa kalooban ng Diyos eh. Sinakop niya sarili niya. Ginus niya sarili niya. Kaya yun, nahulog siya. Psalm 143:10. Turuan mo akong gumawa ng iyong kalooban. Sapagkat ikaw ang aking Diyos, ang iyong espiritu ay mabuti. Patnubayan mo ako sa lupain ng katwiran, buhayin mo ako. So yun eh. Turuan tayo gumawa ng kanyang kalooban. Kasi nung araw, laging kalooban natin na sinusunod natin eh. Nung bata tayo, nagkaisip tayo, tumanda tayo, puro yung kalooban natin na sinusunod natin. So dumating na yung panahon na tinawag tayo ng Diyos, nakilala tayo ng Diyos sa simula pa lang, tinawag niya tayo, at yung tinawag niya, hinirang naman niya, yung hinirang naman niya, pinabanal niya. At yung pinabanal niya, niluwalhati naman niya. So package deal na to eh. Mananatili lang tayo sa pananampalatayang pasakop sa Diyos. Submission to God. And submission to God is submission to authority. And the highest authority is the Word of God. So yun ang highest authority. Kaya yung mga taong nabigyan ng delegation ng authority, hindi sila yung mataas. Kapag hindi na Word of God yung turo nila, wala na yung highest authority sa kanila. Maghahari lang ang highest authority sa kanila kung yung authority ng Word of God ang ituturo nila at ipapamuhay. Hindi pwedeng no one is above the law. Hindi pwedeng above the law ang isang tao. Halimbawa, pastor ka. Tapos kailangan sundin ka. Kapag hindi Word of God ang ipatutupad mo, ituturo mo, wala sa iyo yung highest authority. Pwede kang hindi sundin. We rather obey God than men. Kasi meron mga ganung pastor eh. Kung mo naging pastor na, para ba naging sila yung pinaka mataas. Hindi na nagpasakop sa Diyos. O hindi mapapalayas ang demonyo. Sasakupan sila ng demonyo. Kaya yung mga pastor na nagmamataas, nagtutumayog, may sariling mga kaisipan, sariling pamamaraan, hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos.
Di babaksakan ng Diyos katulad ni Saul. Si Saul na hari ng Israel, tigas ang ulo. Talagang hindi siya sumusunod sa mga instruction ni Samuel. Hindi siya sumusunod sa Diyos. So, umpisa pa lang. Yung, di ba, meron yung istorya nun sa Amalekites, di ba? Pinapapatay ng Diyos sa kanya lahat. Pero hindi niya sinunod. Sinunod niya yung gusto niya, yung paraan niya, katuwiran niya. Hindi siya napasakop sa Diyos. Kaya pinalitan siya ng pagkakasabi ng Diyos, hindi ka na hari. Kaya hindi pa namamatay si Saul, nag-anoint na ang Diyos ng papalit sa kanya, si David, bata pa lang si David. Kasi alam na ng Diyos ang mangyayari kay Saul. Kaya si David, tinraining na ng Diyos bata pa, para makipagdigmaan. Nasanay si David sa digmaan. Kaya nga naiinggit si Saul, di ba? Pinupuri ng mga Israel si David eh. Si Saul nakapatay ng 1,000. Si David 10,000. Kaya naiinggit. Kaya nagkaroon ng tampo si Saul kay David. Naiinggit siya kasi si David ang pinaparangan ng mga tao. Kasi si David naman talaga napakamasunurin sa Diyos. Siya yung pastor ng Diyos talaga eh. Ang puso ni David nasa Diyos talaga. Inalulugdan ni David, nasundin ng kalooban niya. Ganun din tayo. Maging katulad tayo ni Haring David na nasa puso niya ang kalooban ng Diyos na kinalulugdan. Naisulat nga lahat ni David itong awit na to eh. Nandito lahat ng experience niya eh. Kung paano araw-araw siya pinapatay ni Saul. Kung paano talagang humihingi siya ng tulong sa Diyos. Kahabagan siya ng Diyos araw-araw. Kasi araw-araw ka ba naman hinahanting? Araw-araw ka papatayan. Kaya walang nagawa si David kundi talagang manalangin ng todo, sumamba, manampalataya, umasa na lang sa Diyos. Sa kanyang kahihinatnan. Kaya nga ang prayer niya ganito eh, sa Psalm 143:12 eh. At sa iyong kagandahan loob, ihiwalay mo ang aking mga kaaway. Lipulin mo ang lahat na nagsisidalamati sa aking kaluluwa, sapagkat ako iyong lingkod. Humihingi ng tulong lagi si David na ubusin na yung mga pumapatay sa kanya. Alisin na sa buhay niya kasi biruin mo, lahat ng mga sundalo, mga patitibay na sundalo ni Saul eh. Si Abner, si Abasa, mga magagaling, yun ang humahanting kay David eh. Yun ang mga star general niya. Eh ang mga security guard na David na sina Joab, 5-star general din yun. Hanggang sa napalitan na nga nung panahon na yun, si Banaya na ipinalit. So maging katulad lang tayo ng pananampalataya ni David. Si David nagkasala din na mabigat ang kasalanan ni David pero nagsisi siya at humingi siya ng tulong sa Diyos. Nagawa siya ng isang matuwid na espiritu. Ganon din tayo. Magkakasala din naman tayo eh. Galing tayo sa alabok eh. Kaya sabi niya rito sa sa Psalm 51:10 eh. Likhan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos. Magbago ka ng matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo kong palisin sa iyong harap at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. So ginagabayan si David ng Holy Spirit. Kasi hindi pa isinusugo ng Holy Spirit para manahan sa tao. Apan pa lang. And the Holy Spirit was upon David. Hindi katulad ngayon. Nasa loob at labas natin ang Espiritu Santo. Naninirahan ng Espiritu Santo sa atin. Siya yung gumagabay sa atin. Sa lahat. Kaya pag nagpasakop tayo sa Diyos, papasakop tayo sa Espiritu Santo. Huwag natin pipighatiin ng Espiritu Santo. Kasi yun ang tatak ng kaligtasan na binigay sa atin yung Espiritu Santo. Kung paiiyakin mo Espiritu Santo, aalis yan. Kaya nga sabi ni David, huwag mong alisin sa akin ng Espiritu Santo Kasi alam ni David na nagagawa niya rin kasalanan, kaya tunay ang pagsisisi ni David Kaya sabi niya dito sa Ephesians 5:17, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang buhay natin dito sa lupa, buhay ng pagtitiis, buhay ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, submission to God, upang sa kapanahonan itataas niya tayo. Submit to God, resist the devil, and the devil shall flee. So yun ang mga pamamaranging binigay ng Diyos sa atin. Kaya isinugo ang Espiritu Santo sa atin para manahan sa atin. Siya ang magturo, siya ang gumabay, siya ang
maghari sa buhay natin. Paghariin natin ang Diyos sa buhay natin. Amo maghari ang salita ng Diyos sa buhay natin. At kailangan loobin natin yun. Not our will, but the will of God, mga kapatid. So, yan ang message ng Panginoon sa atin, mga kapatid. In Jesus' name. Amen. Pagpapalain ko na rin kayo ngayon, mga kapatid. In Jesus' name. Amang makapangyarihan po sa lahat. Pinagpapala ko po ang iyong iglesia, ang lahat ng mga anak mo po sa iglesia ng Palatio, at sa buong bishopric natin mismo ng Palatio Church. Binabasbas ko sa kanila ang masaganang pagpapala ng buhay, ang spiritual na pagpapala. Lalong-lalo na ang espiritu ng kapahayagan, ang discernment of the Spirit, ang anointing of the Holy Spirit, na siya napakahalaga sa uling araw upang makaunawa kami, Ama, ng iyong kalooban at turuan mo kami ng iyong kalooban at likhaan mo kami ng matuwid na espiritu upang maganap namin ang lahat ng kalooban mo, Ama. Kaya ibinabasbas ko sa kanila masaganang pagpapala. Sumakanila ang lahat ng kaloob ng Espiritu Santo, ng Espiritu ng karunungan, kaalaman, kaunawaan, kapahayagan. Ang Espiritu ng pagkilala sa iyo, O Diyos, na siyang buhay na walang hanggan, ibinabasbas ko rin sa kanila, Ama, ang lahat ng masaganang pagpapala sa katawan po, ang kalakasan ng immune system, at ang pagpapunction ng lahat ng mga internal organs namin, Ama. At ibinabasbas ko rin sa kanila na ganapin niyo po, Ama, ang kanilang mga panalangin, ano man ang kanilang hinihiling sa iyo, ayon sa minagaling mong kalooban, pagkakaloob mo sa amin. At ibinabasbas ko sa kanila ang masaganang pagpapalang ito. Ang lahat ng pagpapala, ibinabasbas ko sa kanila ang lahat, Ama. I bless them all in the name of Jesus Christ. Horomiyana am harin, makano epiano, sempirda, kuno mosada, hebiana ana, kuro yune, kutupas pirpandono, sodo yuno kuro sudeyara, kireyara. Okay. See you sa sa 20 na. Doon sa garahe. Amen.